Hello, Scorpio, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ninyo for today. Scorpio, we have charity, prayer, and contemplation. Ayan, so connect with heaven. Ayan, Scorpio, panawagan ito sa inyo. Kasi maaaring hindi na kayo nakakapagdasal, maaaring sa sobrang kabisihan ninyo, hindi na kayo nakakasingit, no, sa schedule ninyo ng pakikipag-connect sa Panginoon and the rest of your spirit team. So, maaaring may mga ganong sitwasyon sa buhay ninyo ngayon, Scorpio. Kaya ito, ano ito sa inyo, paalala, no, na magdasal kayo, mag-connect kayo with heaven. At meron din dito maganda, 'di ba, na mensahe para sa inyo. Humingi ka daw and you shall receive. Ask and you shall receive. So, maaaring naghihintay ang universe sa inyo, no? Ano yung gusto ninyo, ma-figure out ninyo whatever it is that you want, no? And maybe, no, ipagdasal nyo lang, sabihin nyo lang yan sa kanya, and it will be given to you. We have Commander Ashtar, call to action. Ayan, so take charge, lead by example, walk your talk. Ayan, so challenge ito sa inyo, Scorpio, no? Nagawin mo, panindigan mo kung ano yung sinasabi ninyo. Okay? Walk your talk. Hindi pwedeng nag-a-advise kayo, hindi pwedeng nagsasabi kayo, pero hindi naman din ninyo ginagawa, no? So, ngayon, sabi rito sa inyo, you take charge, no? Lead by example and walk your talk. Okay? Parang ipakita mo, be a good example, be the model, kumbaga, no, na kung ano man ang inyong sinasabi, ano man ang inyong sinishare na advice sa ibang tao, gawin mo yon, no? Gawin mo din yon sa buhay ninyo. So, what else? Ay, teka muna, dito muna tayo. So, we have the vengeance. Ayan, overcoming slights, choice. So, Scorpio, siguro ang iba sa inyo dito merong galit, no? May kagalit siguro. Meron kayong hatred, anger na nararamdaman sa ngayon. Pero, ang maganda rito, no? Ang napipick up ko rito, Scorpio, you are not going to take revenge dito in a bad way, no? Yung parang wala naman kayong gagawin, oo, galit kayo, parang nagpupuyos ang damdamin ninyo, pero hindi kayo gagawa ng kahit anumang bagay na ikakasama din pa rin ng kung sino man ang kagalit ninyo. Pero, ang maaaring ang gagawin ng iba sa inyo rito, pipiliin pa rin ninyong maging mabuti, no? Yung parang kahit binato na kayo ng bato, babatuhin nyo pa rin ng tinapay, no? Yun ang napipick up ko dyan. So, you are going to use, no, that anger. You're going to use that hate para mas magpursigi ka, para mas galingan mo pa ang inyong ginagawa. At gagamitin mo yon as an inspiration para magtagumpay ka. 'Di ba? Parang yun ang pipiliin mong path. Ngayon, you are making that choice na hindi ka magiging masama, no? Hindi dahil galit ka sa kanya, hindi dahil nasaktan kanya, nasaktan ang damdamin mo, magre-revenge ka sa kanya in a bad way na masasaktan siya. Hindi ganun ang pipiliin mong path. You are showing how emotionally matured you are, no, by this kind of reaction. So, pipiliin mong maging mabuti ka pa rin. Kaya, ang gagawin mo rito, magsisikap ka, no? Ipapakita mo sa kanya, ipapakita mo sa kanila, no, na magtatagumpay ka despite siguro sa mga paninira nila, despite siguro sa mga paggawa nila ng mga kung ano-anong paraan para i-take down ka, kung ano man ang posisyon mo, nasaan ka man, ano mang estado mo sa buhay, hindi ka lalaban na the way na ini-expect nila, pero lalaban ka
in your own way na magiging maganda, mas maganda ang inyong posisyon sa buhay, mas magiging maganda ang inyong sitwasyon. Mag-aano ka ngayon, magsisikap ka na magtagumpay ka, makarating ka sa pinnacle of success, because 'di ba nga ang may kasabihan na the best revenge, 'di ba, is success. Kaya yun ang path na tatahakin ng karamihan siguro sa inyo rito is Scorpio. Yun na napipick up ko dyan. Oh wow. So, we have the botanist, ayan, parenthood. Ayan, ang iba siguro sa inyo rito, magiging parents na, magiging nanay na, magiging tatay na, no? So, maybe you are welcoming a baby, you are welcoming, it could be a brand new baby, or baka meron kayong, pangalawa, pangatlo ng baby na i-welcome sa ngayon. We have the poet, relationships, no, vulnerability. For some of you rito, no, maybe you are focusing on your relationship sa ngayon, maybe you are building, no, maybe you are building new relationships sa ngayon, baka bagong kaibigan, baka maybe you are meeting new friends, or baka mas tawag dito, mas papalakasin mo pa siguro sa ngayon ang inyong relationship with your person, with your family, with your friends, yung ganon, no? So, tingnan natin kung ano pa ang sitwasyon ni Scorpio. We have the Tower energy. Meron ditong changes, no? This is sudden change coming your way na baka mawindang kayo, no, Scorpio? Maaring mawindang kayo sa pagbabagong ito, hindi ninyo ito inaasahan, hindi ninyo ito plinano, because this is the universe doing this for you. It is the universe doing this favor para sa'yo, no? So, good luck sa'yo, kasi ito, maaring maraming why, maraming bakit dito ang mag-arise sa isip ninyo, kasi nga magugulat kayo sa mga pangyayaring ito. Pero Scorpio, you will realize in the end na sana pala, matagal na itong nangyari kung ano mang pagbabagong ito, kasi i-align ka ng universe dito sa iyong destiny. Kung saan ka dadalhin ng universe, no? With this event sa buhay mo, magiging masaya ka. Doon ka magiging contented, magiging fulfilled. So, what else? We have the Hierophant energy. Ayan. So, dito sa Hierophant, maybe you are seeking for advice, no? Maaaring kayo ay naghihingi ng advice from other people. Maybe may nilalapitan kayong mentor, nilalapitan kayong mga spiritual people, may nilalapitan kayong mga counselor siguro, no? At naghihingi kayo ng advice. Naghihingi kayo siguro ng opinion nila, no? So, maybe gusto mo ng linaw, no, sa inyong sitwasyon, and maybe that's why you're seeking for advice. We have Empress. This is creation energy. Maaring meron dito magsisimula ng pamilya, magsisimula ng magbuntis, baka maaring matagal na ninyong wino-workout, no, na magbuntis na kayo, maaring matagal na kayong magkasama at hindi pa rin kayo nagbubuntis, kaya maaring ito yung gagawin ninyo, no? Talagang siguro nagkukonsulta din kayo. So, kung kanino man na mga espesyalista, no, para matulungan kayong magbuntis, so maaring this is it, Scorpio. Maaring ito na, no, ang pagkakataon na kayo ay magbuntis na. Ang iba sa inyo dito, since this is creation energy then, and this is a very abundant and prosperous energy, so most likely meron kayo ritong bagong trabahong pagkakaabalahan. Maaring meron kayong may bagong trabaho, may bagong career, may bagong negosyo, or anything na pagkakakitaan ninyo na maaaring dumating sa buhay ninyo, Scorpio. Kaya magiging abundant and prosperous kayo, at maaaring magsisimula kayo ng bagong financial situation na alam mong maluwag, no? Yung bang makakahinga ka, no, pagdating sa pangkaperahang aspeto ninyo. Ace of Inspiration is a new beginning energy, no? Si Ace,
bagong simula din ito. This is number 1 as well. So, maaari talaga na meron din kayong sisimulang bagong yugto sa buhay ninyo. At itong ace na ito, maaaring magsisimula kayo ng kunyari bagong opportunity, no, na pagkakakitaan ninyo, maaaring sa trabaho ito, maaaring sa yung baka bagong career ninyo ito na magagamit na ninyo ngayon yung inyong passion. May express na ninyo ngayon ang inyong mga creativity, no? What else? We have High Priestess. Ayan. So, divinely guided kayo, Scorpio. Okay? Divinely guided kayo. Kaya importante na lagi kayong makikinig sa iyong intuition. Ano man ang inyong sitwasyon, always listen and follow what your intuition is telling you. Kasi ginagabayan kayo ng Panginoon. Binibigyan kayo ng mga intuitive messages to guide you kung paano ninyo papatakbuhin ang buhay ninyo, ano yung path na dapat ninyong tahakin at a certain time, 'di ba? Kaya makinig kayo sa iyong intuition, okay? What else? We have Queen of Voices. Ayan. So, communication is important dito. Communication is key. Isa sa mahalagang ingredient ng isang matagumpay na tao ay magaling makipag-communicate, no? And even relationships, 'di ba? Dapat malinaw kang mag-communicate ng inyong feelings sa person ninyo. Yung bang alam mo kung paano dalhin, 'di ba, ang inyong sitwasyon. At isang key diyan ay yung open communication. Huwag kayong magtatago ng huwag kayong magkikimkim ng galit, yung gano'n. Kung ano yung nararamdaman ninyo, masaya man, malungkot, may problema man, ano man ang inyong nararamdaman, i-communicate ninyo yan. Lalo-lalo na pagdating sa relationship, para mas magkaintindihan agad kayo, address agad ninyo kung ano man ang dapat na i-address na problema kung meron man, hindi ba? Kaya maaring yun din ang advice sa inyo sa ngayon. Kahit sa business, 'di ba? Ganun din. Lalo-lalo na kung meron kayong business partner. Dapat kung ano yung nakita ninyo, ano yung kailangang ayusin, ano, i-voice out mo na yan, sabihin mo na yan, wag mong sarilinin. Lalo-lalo na kung meron kang partner, 'di ba, sa negosyo. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.